Santiago, Kapitulo 1, mga talatang 12 hanggang 15. Andyan na po ba tayo? Sumugot po ng amen. Nandyan na? Ayun. Basahin po natin. Chapter 1, verse 12 to 15 ng James. It says, "Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him." Verse 13, "Let no one say when he is tempted, 'I am being tempted by God.' For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one." Verse 14, "But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire." Verse 15, "Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death." Praise God for the reading of His Word. Tayo pong lahat ay makakaupo na at tatawagan po si Pastor Jet, maghahayag ng salita ng Diyos. Wala po. Thank you. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon na masalangit, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapakinig na inyong salita. Banal na Espiritu, kayo po ang maging tagapagturo ng bawat isa. Buksan po ninyo ang aming puso at isipan upang tanggapin ito. At nawa, Panginoon, na magkaroon ito ng impact sa aming mga buhay. Dalayan ko, Panginoon, na pansumandali ay maisatabi namin ang anumang mga kabigatan, alalahanin at suliranin upang kami po ay makapag-focus sa inyong salita. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Makikiabot nga nung clicker ko. Salamat. Yan, Blessed Lord's Day po. Batiin naman po ninyo yung inyong katabi. Yung kakaibang bati naman, sabi mo, ang pogi mo ngayon kung lalaki. Ayan. Ang ganda mo ngayon. Ayan. May gigil no? Ang pogi mo ngayon. By the way, yung atin pong in-announce kanina ni Deacon Enzo, yung patungkol sa pangarap, ito po'y libre. Tama po ba? Tama ba ako? Libre to. Wala pong reg fee. Papuntahin po ninyo yung inyong mga, ayan, kayong mga kabataan. Punta kayo. Libre yun. Walang bayad. Pamimeryendahin pa kayo ni Kuya Enzo ninyo. Ayan. Sa inyo ba yun? Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kung kayo po ay bago rito, pang-una, pangalawa, o nanunumbalik kayo dito po sa Kanlubang Christian Congregation. Ako po pala si Jethro at isa po ako sa mga pastor dito. At dito po sa CCC, we are praying to have Christ-centered communities that will reach the world for the glory of God. Yun po yung layunin natin at kaya ganito yung ating mga services, ganito yung ating mga preaching dahil yun yung gusto natin ma-realize. At nagpapatuloy po tayo sa atin pong serye dito po sa Book of James. At alam niyo po, nabanggit ko po ito, kahapon po kasi meron po kaming training po dito sa church at nabanggit ko rin po ito. Alam po ba ninyo na kung paano ipinipreach ang salita ng Diyos sa pulpito, ay ganoon din po namin kayo tinuturuan na magbasa ng Bible. So kung sa araw na to ay nasa Jeremiah 29:11 kami, sa next week ay nasa Philippians 4:13, sa next week ay nasa Romans 8:28, ganon lang din po yung pagtuturo namin na magbasa kayo ng Bible. And so we have this conviction to teach you the Bible verse by verse. Kaya po ito, nagpapatuloy po tayo sa James kasi po para po sa inyo. Pag nagbabasa po kayo ng mga Biblia ninyo, maganda po ay yung tuloy-tuloy. Maganda po ay yung consistent para nakukuha natin yung kabuuan ng konteksto, kung ano nga ba yung nais parating sa atin ng Diyos. And isa pa, ganito po isinulat ng Holy Spirit yung Bible. Meron pong istorya, meron pong aral na dapat nating kapulutan. Hindi po ito buffet. Sino pong favorite mag-buffet dito? Ayaw mo na ng buffet. Hindi po ito parang buffet na pupuntahan mo lang kung ano yung gusto mong kainin. Sabi po sa Acts chapter 20, we
preach the whole counsel of God. And so, in your family worship, when you gather together, you can talk about the book of James. In your personal devotion, you can read the book of James. In your C3 or in your small groups, you can talk about the book of James. Tapos, pag naparito po kayo ng linggo, you can confirm what you read or what you studied through the preaching. Ang ganda po, no? Kasi sa totoo lang, ito pong ginagawa natin dito. Secondary po ito dun sa personal devotion nyo sa Lord. Kasi ang bawat isa po sa atin ay merong personal na relasyon sa Diyos. And so we encourage you to go along with your personal study sa Book of James po. Ngayon po ay nasa James chapter 1 verse 12 to 15. So pursuing true blessedness. Sabi nga po ninyo, pursuing true blessedness. Pwede ba yung tunog pinagpala? 1, 2, ready, begin. Ayan, kanina kasi parang hindi blessed. Pursuing true blessedness. Diba? Alam niyo po, we all want to be in a position of being blessed. Tama ba? Gusto niyo ba nasa kalalagayan kayo na pinagpala kayo? Sino ayaw? Sino gusto? Sino kahit ano itanong ko, wala kayong sagot? Hindi, biro lang po. So, tayo po, naturally, gusto natin ma-bless. Amen po? And for each person, sa bawat isa po sa atin, maaaring iba-iba yung meaning ng kung anong blessing sa'yo. Tama ba? Maaaring yung blessing sa isang kapatid, iba yung pananaw niya sa kung ano yung blessing. Kaya po nilalatag natin ito para maging same page tayo sa kung ano ba yung tunay na blessing. And because we want to be blessed, we pursue it. Dahil gusto nating mapagpala, doon tayo kumikilos bilang isang tao. Doon papunta yung ating buhay. Our lives are drawn to acquire it. Our efforts are centered upon it. Our attentions are focused on it. And that is how we pursue. For some, it may be career advancement. Gusto mo na ma-promote, gusto mo tumaas ka sa corporate ladder. Kung dati kang, halimbawa, janitor. Dati sa first floor ka nagwawalis. Gusto mo ma-promote, sa second floor ka na magwawalis sa susunod. Wala pong masama sa pagiging janitor. Pero we pursue promotion. Tama ho ba? Sa mga empleyado, gusto nyo ba ma-promote? Yung sahod lang, pero yung trabaho hindi. Iba yun ah. For some of us, academic achievement. Tama ba? Gusto ninyo makakuha ng mataas na grado. Gusto niyo makakuha ng honors, high honors, Latin honors. And for some, gusto niyo humaba yung pangalan nyo, di ba? For example, Lorenzo Blanza Jr., LPT, MA, PhD. Di ba? Minsan gusto natin pahabain yung mga pangalan natin na wala rin po masama doon. Kung yun yung tingin nyo na tunay, na pagpapala, natural lang na doon mo lagak yung iyong atensyon. And for some, you want to have your own house. Sino sa inyo gusto magkaroon ng sariling bahay? Amen! Bungalow, 3 bedrooms, 2-car garage, 2 toilet and bath, di ba? Na nasa 190 square meter in an exclusive and guarded subdivision 24/7. Yun yung pinagpe-pray ko Gusto nyo ng brand new na kotse. Yun, yung the battery. Pero ever ready ang battery. Hindi ka pa nakakalayo, no? Pero lobat na. So, yung iba sa inyo, gusto nyo siguro, business. Gusto nyo ba magkaroon ng business? Diba? Si Zab, nasa si Zab. Gusto niya, pares ng course ko, entrepreneurship kasi ako. Gusto rin daw niya yon. Sabi ko, anong business? Sabi niya, hindi ko po alam basta yung legal ha. Yun ang kukunin mo na business. Ako may kilala ako. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Ang blessing sa kanya ay maikasal. Yun talaga maikasal, magkapamilya. And iba-iba talaga sa bawat isa sa atin. Whatever it is, you are pursuing it because that is the picture of true blessedness para sa'yo. Kaya pinapursue mo siya. That is why today, we will look at what the Scripture says about true blessing. Gusto niyo ba malaman?
Amen. So, but before we do that, daanan lang natin ng mabilis yung mga napag-aralan na natin ng nakaraan. Ito po ay James chapter 1 verse 24. Sabi po dyan, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." This passage was preached to us by Deacon Enzo several weeks ago. If you missed it, alam niyo po, pwede niyo po panoorin yan sa YouTube channel natin. Alam niyo, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. Nakasubscribe na ba kayo sa YouTube natin? Tanungin mo nga yung katabi mo kung nakasubscribe na. Ay nako, hindi pa talaga naman. Subscribe ka naman, boy. Hit mo naman yung bell. Kung ano-ano pinapanood mo eh. Yung iba sa atin dito, ibang church pa kayo nanonood, may video naman tayo. Kayo talaga. Sabi dito, when you meet trials. Sabi nyo nga po, trials. Ibig sabihin po, pag sinabing when you meet, ibig sabihin, sure na dadating. Hindi naman sinabing if you meet. Tama ba? Sino sa inyo wala kayong pinagdaraanan ngayon? Meron ba? Meron? Kung wala, hayaan mo kapatid, dadating din yan. Kamagalala, hintay ka lang kaunti. And tayo po, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, when we meet trials, anong ginagawa natin? We count it all joy. Ito yung sinishare kahapon ni Tita Leng di ba? Yung nahihirapan ka pero joyful ka pa rin. Hindi mo maintindihan, no? Pero hindi naman tayo mga baliw. Talagang iba yung kapayapaan na binibigay at yung kagalakan na binibigay ng Panginoon. Amen po ba? Why? Why we can count it all joy? Because our faith is being tested. Nasusubok yung ating mga pananampalataya. And it produces steadfastness. Pag nasubok ka sa pananampalataya, magiging steadfast ka o magiging matatag ka sa iyong pananampalataya. Gusto niyo po ba ng matatag na pananampalataya? Amen. Di ba? Ngayon, ito pong season natin ngayon, itong generation natin ngayon, tayo po yung pinakaaral pagdating sa anxiety at depression. But we are the most anxious and depressed generation. Alam niyo po ba yon? Ako po, sa edad kong ito, ilan na ang lumapit sa akin dahil may marami nakakapag-isip na kitilin yung kanilang mga sariling buhay. Dahil sa dami ng mga pagsubok. Kung kayo po ay nakakapag-isip ng ganun, ay may pag-asa po sa Panginoon. Sana po hindi yun yung maging option ninyo. Sana you can count it all joy. Kung hindi nyo alam kung paano, lumapit kayo sa mga kapatid sa Panginoon. Ituturo nila kung paano. Lumapit kayo sa amin na mga leaders po ninyo dito. At ibabalik lang po namin kayo sa Panginoon dahil may pag-asa po sa Panginoon. Amen po ba? Sa pagtatag nito, yung pananampalataya natin, sabi po dyan, no? And let steadfastness have its full effect that you may be... tinan mo yung katabi mo. Perfect ba yan? And complete, lacking in nothing. Itong pong perfect na to, it doesn't mean sinless perfection. Hindi po yung ibig sabihin. Ibig sabihin po niyan, you mature in your faith. Yan. So, ganyan po yung ginagamit. Pagdating po natin ng James 3, gagamitin din po ulit ni James yung word na yan. Ang ibig sabihin po nun ay maturity of faith. Pero alam po ninyo, kapag po dumadaan tayo sa mga pagsubok, alam po ninyo kung ano yung madalas na nawawala? Wisdom. Tama? Kaya yung sumunod na verse dyan, hindi ko na nilagay, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives without reproach, who gives generously to those who ask Him. So, madalas, no, kailan ka nakakagawa ng mga foolish decision, ng mga maling desisyon? Kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok. So, pag may pagsubok ka, lapit ka sa Panginoon. You ask God for wisdom. At sino pa po yung mga dumadaan sa mga pagsubok? Napag-aralan din po natin, the lowly and the rich. Yung mga mayayaman at mga mahihirap. Si James po, so James is making an example. Pagkatapos niya sabihin to, nagbigay siya ng mga example as a good pastor na kulang na lang sabi niya, lahat tayo dadaan. Sabi niya, mayaman ka man, mahirap ka man, nagkukulang ka rin sa wisdom, let him ask God.
So, gine-generalize niya. Kumbaga, sa atin, sa modern generalization natin, di ba, meron tayo, girl, boy, matanda, bata, kayo talaga, iba yung version ninyo. May ngipin o wala. Di ba? Parang ganun lang yung sinasabi ni James. Pero siya, ang example niya, mayaman sa kamahirap. So si James, sa example niya, yun yung generalization niya. Napag-aralan din po natin yun last week naman kay Pastor Ricky, yung wisdom of being poor, of being rich. And so, these passages was preached to us by Pastor Ricky. Talon po tayo dun sa teksto po natin ngayon. Kasi tingnan nyo yung naka-highlight na verse, di po ba? Trials. Nandoon pa rin po siya sa topic na yon. Naggawa lang po siya na example. So sabi po dito, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. So bumalik lang siya dun sa topic niya. Kanina, ang sabi, pag nag-stood ka daw sa steadfastness, pag nag-stood ka sa trial, magkakaroon ka ng steadfastness, then you will be complete, you will be perfect, complete, lacking in nothing. Pagdating niyo sa verse 12, may panibagong bunga, yung pagiging steadfast. Ano daw? If we stood the test, he will receive the crown of life. So to speak, ito pong verse 12 ay yung culmination nung first na mga tinuro ni James. At tingnan niyo po itong word na to naka-highlight nito. Yan, trials. Ang original po niyan, peirasmos. Sa Greek po, peirasmos. Ang ibig sabihin po niyan, temptation. Kung mapapansin niyo, kung may Bible kayo, King James or New King James Version, ang nakalagay, imbis na trials, ang nakalagay, temptations. Ano ba yan? Magkaparehas lang ba yan? Trials, temptations, parehas lang ba yan o magkaiba ba yan? So, bigay muna natin yung meaning nitong peirasmos na to. Ito po ay, ang ibig sabihin nito, something that breaks the pattern of peace. Ibig sabihin, peaceful yung buhay mo. Tapos biglang may nangyari, either temptation or trial. Ano pa? Nawala yung comfort, nawala yung joy, nawala yung happiness in someone's life. Bakit? Dumaan sa trial o dumaan sa temptation. But what's the difference? Pag nakapasa ka sa trial, if you stood the test, pag nakapasa ka, if you stood the test sa trials, merong positive implications. Yun yung pag-usapan natin ngayon. Pag naman failed ka sa test, dahil mali yung response mo, ay ano? The test becomes temptation. Nakukuha niyo po yung pagkakaiba? And temptation has very negative implications. So trials, positive. Temptations, negative. But the same word, parehas lang siya. Peirasmos lang siya. So to speak, every trial is a temptation. And every temptation is also a trial. Saan po nagkakaiba? Sa response po natin. Nakukuha niyo po? Nakakasunod po ba? We will differ. It will differ only on how a Christian will respond. So ngayon, malinaw na po sa atin itong pag-uusapan natin. Alamin natin, paano ba natin pinupursue yung tunay na pagpapala? How do we pursue true blessedness? It says here on this text, blessed is the man. Alam niyo po, ang blessed, ibig sabihin lang po niyan, happy. Di ba? Kaya pag may nakita kayo sa Facebook, nagbabatean, happy birthday, happy birthday, happy birthday, may isang nagbabate, blessed birthday. Same lang po yung meaning. Wala po pinagkaiba. Pero sa paggamit po natin ngayon, mas malalim na po yung meaning ng blessed. This is a happiness that comes from the Lord. It doesn't come from happenings o sa mga positive na pangyayari, but it comes from the Lord. So paano daw po nagiging blessed? Gusto niyo malaman paano maging blessed? Gusto niyo po ba? Mag-closing prayer na po tayo kaya. Sabi po dito, blessed is the man who remains steadfast under trials. Ang hirap naman maging blessed, titiisin ko talaga yan. Tsatsagain ko talaga yan. Yun yung sabi sa Bible eh. If we know how trials and temptations work, siguro kakayanin natin. Tama po ba? When you pursue something, di po ba, pag pinupursu mo, yung bagay na pinupursu mo ngayon, meron ka din, gusto mo rin malaman yung mga bagay na dapat mong iwasan. Tama ba? If you have a goal in mind, meron ka rin mga dapat iwasan. Tama po ba? So,
Kung gusto mo ng maunlad na bansa, ibay mo naman yung boto mo, wag naman palagi iyon. Kasi, tignan mo for the longest time, ganito na tayo eh. Tama po ba? Hindi po ako nag-endorso ng kahit na sino. Pero if you want change, baguhin mo naman. Baka hindi gumagana yung binoboto mo for the past decades. Gusto mo makaipon? Iwas ka muna sa deserve ko naman to. Minsan lang naman, sarili ko naman muna. Gusto mo pumayat? Ayan. Iwas muna sa samgyup. Tsaka extra rice. 'Di ba? Ito, siguro gusto nyo rin malaman to. Gusto mo matuwa asawa mo sa'yo. Ayan. Iwasan mo muna. Hindi, joke lang. Iwasan mo yung mga bagay na nakakapagpagalit sa kanya. Kayo talaga. Sorry, nagkamali yung pagkakasabi ko. Gusto mo pansinin ka ni crush. Yan. Then, stop acting like a boy and start to act like a man. So, when we want to pursue true blessedness, iwasan natin ang temptation. Kung gusto nyo ng tunay na pagpapala, iwasan nyo yung temptasyon. Pansin nyo, sinabi ko temptation, hindi po trial ha. Iwasan ninyo yung temptation. This is how we remain steadfast under trial. James goes on to explain. Ito po yung mga susunod natin pag-uusapan. Temptation is not of God. Kasi iiwasan natin eh. So kailangan alam natin kung ano iiwasan natin. Temptation is not of God. Temptation comes from within. And temptation can lead to sin and death. Pastor, ang obvious naman yan. Kailangan pa po ba pag-usapan yan? Parang tagal ko na dito sa church, alam ko na yan ha. That's the thing eh. It's so obvious but you keep on falling. Tama ho ba? Alam na natin tong mga bagay na to, pero paulit-ulit pa rin tayo na nagkakasala. We do not remain steadfast. That is why, no matter how obvious it is, no matter, ilang beses nga na napag-aralan yan at naituro nyo sa iba yan, we still need to talk about it. Amen po ba? So, temptation is not of God. When we go through tough times, dalawa po yung pwede natin puntahan. It's either we remain steadfast or we blame God about our situation or we question God about our situation. Kaya sabi ni James dito sa sumunod na verse, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. Huwag mo daw sabihin na ang Diyos ang tumutokso sa iyo. Hindi ka tutoksoin ng Diyos. Because temptation is not of God. Ang Diyos po walang kahit anong bahid ng kasamaan at kasalanan. Sa nature ni God, sa holy nature niya, it is impossible for Him to sin. It is impossible for Him na maging source ng evil because He is that holy. Pansin nyo, pag nakakita kayo ng isang pader na puting-puti, ano ba, pader, tingnan nyo to, ayan, pader, puting-puti. Ano napapansin nyo? Hindi ba yung dumi? Ganon din kay God eh. Hindi siya pwede mag-compromise. Hindi pwedeng puting-puti si God, tapos, ay, maliit lang naman yung sin mo, sige, okay na yan. Hindi na siya holy kapag ganon. Yung holiness ni God, hindi siya pwedeng pagmulan ng, kaya yung safeguard di pwede sa kanya eh. Kasi ang safeguard, nalilinis nun. Oh, 'di ba? 99.9. Alam mo, yung safeguard yun dapat lumapit kay God para maging 100% siya. 'Di ba? Minsan naisip ko sa preach it daw. Minsan naisip ko, ewan ko nangyayari sa inyo to kasi sa amin po maraming ipis, may ipis. Yung ipis dumapo sa sabon. Naisip ko, malinis ba yung ipis o madumi na yung sabon? Diba? Ganon. Pero kay God, sure ka na kapag ikaw lumapit kay God, ikaw yung malilinis. Kaya hindi ka pwedeng lumapit sa Kanya na madumi ka. Kailangan mabahisan ka ng katuwiran na nanggagaling sa Panginoong Yesus. Kasi kung hindi natin kakayanin yung Kanyang katuwiran. Kung hindi pala galing kay God yung tukso, kanino galing yung tukso?
Tinan mo yung katabi mo. Hindi dyan, kayo talaga. Sabi po dito sa Matthew 4:1, Then Jesus was led up by the Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. The devil was the source of temptation. In fact, di ba, verse 1 po iyan. Sa verse 3, tinawag si Satan na tempter. Yun yung pangalan niya. Sa Tagalog, manunukso. So Jesus was tempted before he started his ministry. Si Jesus hindi pa siya nagmi-ministry nito. Hindi pa siya gumagawa ng kahit anong para sa yung for the redemption of the people. Pero doon na siya papunta. And so Satan or the devil, the tempter, gusto niyang maunsyame yung plano. Maunsyame. Ano bang ibang nun? Mapigilan yung plano. Gusto niya mapigilan yung plano. Kaya tinetempt niya si Jesus. And so, ginagawa ng demonyo ang lahat para mapigilan yung gagawin ng Panginoong Jesus. Pero tayo, malamang kaya ka dumadaan sa mga tukso dahil may nais ipagawa ang Panginoon sa'yo. Kasi once na nahulog ka na sa tukso, hindi mo magagawa yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo. Magkakaroon ka ng guilt, magkakaroon ka ng shame. Lord, hindi ako worthy. Wala na. Kasi bakit? Nahulog ka sa tukso. Paano tayo hindi mahulog sa tukso? Alam niyo po ba kailan ka pinaka-vulnerable na matukso? Gusto niyo malaman? Kailan pinakamadali na maepektuhan ka ng tukso? Kapag idle ka. Higit lalo pag mag-isa ka. Kapag idle. Ano yung idle? Yung wala kang ginagawa. Meron ka dapat ginagawa, pero hindi mo ginagawa, pinili mong gawin na wala kang gawin at tumambay ka na lang. Sabi po dito, basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, ready, begin. So yung isang tao daw na walang ginagawa, may dapat siyang gawin, pero hindi niya ginagawa. Yun yung idle eh. Itong tao daw na ito, siya pa yung tumutukso kay Satanas na tuksuhin siya. Gaano ka katagal mag-scroll sa Facebook? Pastor, di pa ako nagpe-Facebook. Instagram. Pastor, wala din. YouTube. Wala pa rin. TikTok. Ay, tinanggal ko na lahat ng yan. Lazada mo, Shopee mo. Di ba, nagtanggal ka nga ng social media, pumupunta ka naman sa iba, nililipat mo lang. Di ba, wala din, idle ka pa rin, meron ka dapat na ginagawa, pero hindi mo ginagawa. Ay, wala ako ng lahat ng yan. Wala akong social media, wala akong Lazada, wala akong Shopee, games mo. Gaano ka katagal? Hindi ko sinasabing bawal, hindi ko sinasabing wag. Pero gaano ka katagal? Naabutan mo na ba yung dulo ng Facebook mo? Meron ba? Naabutan mo na ba yung dulo ng feed mo? When you are idle, ikaw na mismo ang tumutukso sa demonyo na tuksin ka. Think of what happened kay King David. 'Di ba? Ano nangyari nung dapat nasa pakikidigma siya, pero hindi siya sumama? Siguro iniisip niya, kaya naman na nila yan. Magaling naman yung mga commander ko. Doon siya nahulog kay Bathsheba because he is idle. Meron ka dapat ginagawa, pero di mo ginagawa. Kaya kahit anong ibato ng kaaway sa'yo, madali kang nasisila. Pero alam niyo po, hindi lang sa devil nang gagaling yung temptation. Sabi po dito sa pinag-usapan natin, temptation also comes from within. Madalas sa atin din mga sarili. Nasa Bible ba yan? Nasusulat ba yan? Oh, basa. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Pansin mo, pwede naman sinabi na lang ni James, lured na lang. O di kaya enticed na lang. Pero sinabi niya, lured and enticed. Bakit? Ganong ka-deceiving yung mga sarili nating desires. Madalas tayong nahuhulog pag sarili natin yun nangingibabaw. Di na tayo lalayo. Huwag na tayong humanap ng mga ibang halimbawa. Tignan na lang natin yung mga tao sa Bible. Kasi sila rin makasalanan din. Adam and Eve. Genesis 3:6, so when the woman saw
that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise. She took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Pansin nyo, puro sariling pakiramdam. So, delight to the eyes, to be desired to make one wise. And so nahulog sila sa tukso at nagkasala si Adam and Eve because of their own desires. Sumunod, si Abraham. Ito, panahon na to, 99 years old siya. Genesis 17, 18. Then Abraham fell on his face and laughed and said to himself, shall a child be born to a man who is 100 years old? Ni-round off niya yan. 99 pa lang siya dyan. Shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. Dito po, ito po yung pangalawang pangako na. Nire-remind na nilang ni God yung pangako. Bibigyan kita anak, sabi ni God kay Abraham. Kaya lang, 99 years old na siya dito. Yung unang beses na pinangako siya, 75 siya. So ilang years yung difference, no? Yung agwat, 24 years yung difference. So hindi na hintay ni Abraham. Nung 85 years old siya, gumawa siya ng sarili niyang diskarte. So yung asawa niya, si Sarah, meron yung slave, si Hagar. Ang ginawa ni Sarah, binigay niya yung slave niya kay Abraham at nagkaanak yung dalawa. So sariling diskarte. Sa'yo, may pangako ang Panginoon sa'yo. Pero ang gusto mo, dumiskarte ka ng sarili mo, tapos sabihin mo, Lord, sana i-bless nyo na lang to. Ganun yung sinasabi niya eh. And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live for you. Oh, that you might bless him. Sinabi ng Panginoon, huwag kang makipamatok sa di pananampalataya. Pero anong ginawa mo? Sariling diskarte mo. Ito kasi yung gusto ko eh. Lord, pagpalain nyo na lang, i-Christian nyo na lang siya. Di ho ba? Gusto natin maging katanggap-tanggap yung kamalian natin. Sumunod po, mga pari naman ito. Ibig sabihin, mga relihiyosong tao to. Nadab and Abihu. Now, Leviticus 10, 1 and 2, now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense at it and offered unauthorized fire. Sa ibang translation, strange fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Namatay sila. Alam niyo po, they did what seemed right to their own eyes. Pari sila, priest sila. Sila talagang gumagawa niyan. Ang problema, hindi inuutos ng Panginoon. Ano po ibig sabihin niyan? They became familiar with their ministry. That they thought they can do whatever they want. And so, in their familiarity, they mocked God in the process. The carelessness, the irreverence, the lack of consideration before God. Sa atin po, na mga naglilingkod dito, kamusta po yung puso nyo sa paglilingkod? Sanay naman na ako eh. Gawin ko na lang yan. Lagi ko naman ang ginagawa to eh. Kaya ko na yan. Carelessness, irreverence. Alam mo, napansin nyo ba yung araw? Hindi mo kayang tignan, di ba? Much more, hindi mo siya kayang lapitan. Alam niyo po ba, ang Diyos na gumawa ng araw ay higit na tutunawin ka kapag lumapit ka sa Kanya. But we come to Him in carelessness, in irreverence. Kamusta yung paglilingkod natin sa Kanya? Okay pa po ba kayo? Parang nag-iiba na po yung tingin ninyo sa akin. Tuloy pa po natin. Meron pa 4 akong example. Babawasan ko po kung ano. So bakit nila ginawa ito? Because of their own desire. Kahit na hindi inutos ni Lord. O, huling halimbawa. Siguro makikilala nyo to. Walang pangalan eh. Isaiah 14:13-14. You said in your heart. Hindi niya sinabi talaga. Sinabi lang niya sa puso niya, sa loob-loob lang niya. I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north.
I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Alam niyo po kung sino yan? Si Satan po yan, si Lucifer. Siya po'y dating anghel bago siya nabumagsak. Pero bakit siya pinabagsak ng Panginoon? Dahil sa mga kagustuhan niya na yan. Pansin niyo sabi diyan, I will make myself like the Most High. Hindi niya sinabing, tataasan ko ang Diyos kasi alam niya hindi niya kaya. Sinabi niya, I will make myself. Kayo po, wag yung katabi niyo. Kayo po, ano yung mga I will niyo sa buhay? Ano yung mga desires ninyo? Ano yung picture ng true blessedness na pinupursue ninyo kagaya nito? Siya sa atin po ninyo inyong mga sarili. Ito po ba'y sa Panginoon pa o pang sarili na lang po? Pansin nyo, ilang I will yan? 5 I will yan. Ano yung mga I will nyo? And so, we understand that temptation is not of God and also temptation comes from within. Ganon siyang katuso. Akala mo para sa Diyos pa rin yung ginagawa mo. Example natin kanina, mga pari na yon. Akala mo ministry, pero yun pala hindi. Para sa sarili lang. And so it comes for our own desires. Last po, temptation can lead to sin and death. Temptation can lead to sin and death. James 1:15, then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and when it's fully grown, brings forth death. Yung desire, alam niyo po, hindi naman po agad yan masama. Baka po mamaya iniisip niyo, masama pala yung mag-desire. Hindi po, sabi nga po sa Bible, Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero ang ibig sabihin nun, hindi niya bibigay kung ano yung kalooban mo. Siya yung magpapasok ng kalooban. Kasi dinedelight mo yung sarili mo sa Kanya eh. Kaya nagkakaroon ng desire. Pansin mo, kapag meron kang naging girlfriend, sa'yo talaga ako nakatingin. Pag meron kang naging girlfriend, tas mahilig sa K-drama, di ba, parang kahit di ka mahilig sa K-drama, nahihilig ka na din. Pagka nagkaroon ka ng asawa na mahilig sa anime, pansin mo, mahihilig ka rin sa anime. Dati, ang gusto mo, action, naging K-pop. Di ba? Kasi bakit? You are delighting yourself. So, when we delight ourselves in the Lord, He gives us. Siya po yung nagpapasok sa puso natin nung tamang ide-desire. So, yung desire, hindi po siya masama. Parang ito, yung desire for food, yung pagiging gutom, hindi po siya masama. But when it has conceived, it can give birth to gluttony. Tama po ba? Yung gutom, pwede siyang mag-conceive at maging gluttony. The desire to earn money, hindi siya masama. Kung tingin nyo, masama yung pera nyo, bigay po ninyo sa akin. Wala po problema yon. Kasi anong sabi? Love of money is the root of all evil, hindi po money. So, yung desire po na kumita ng pera, hindi po siya masama. But when it conceive, it can give birth to greed. The desire for sex is not sinful. Tama po? We are sexual beings. Sinabi ng Diyos, humayo kahit magpakarami kay Eva at Adan. Design ni Lord yon, but in the context of marriage. Hindi siya masama. Pero when it conceived, it can give birth to lust. Doon ka na nagkakasala. So you get the point. At pag hinayaan po natin, napag-aralan po natin yung conceive, pero itong gives birth. Di ba pag nagbubuntis, yun yung conceive, gives birth. Nanganganak ng kasalanan. Pagka nanganak pa, pagka lumaki yung pinanganak mo na yon, when it is fully grown, it brings forth death. Ito pong death na to, thanatos, eternal separation. Hindi yan yung pag namatay ka, wala na. At yan po ay eternal death, thanatos, eternal separation from the Lord. My brothers and sisters, is this not enough reason for you to go to the other side? Is this not enough reason for you to repent of your sins? Alam niyo po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na-expose na yung sin natin eh. Huwag niyo na pong tigasan yung inyong mga puso. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Kasi bakit? When it is fully grown, it brings forth
Death. Some of you, masyado na normal sa'yo yung kasalanan mo. Di ka na natatakot sa consequences ng sarili mong mga kasalanan. Ganon-ganon ka na lang kung magsinungaling. Parang isinusuka mo na lang yung mga kasinungalingan. Ganon-ganon ka na lang kung mangopya ka, magkodigo ka sa school. Sagot ka ng sagot sa magulang mo. Pastor, tanong ng tanong Pero may paggalang ba yung sagot mo? Okay lang sa'yo kahit palagi kang idle. Tinetempt mo yung demonyo na itempt ka. Kung ano-anong website yung pinupuntahan mo. Di mo na pinipili yung mga musika na pinapakinggan mo. Kami nung asawa ko, nag-uusap kami. Yung may uso ngayon yung tigidong ba yun? Na tingnan nyo yung lyrics. Pag uwi ninyo, wag mo na ngayon wag mo na. Pag uwi ninyo, tingnan nyo yung lyrics. Napakadumi. Baka pinapakanta nyo sa mga anak nyo, sa mga pamangkin ninyo. Tingnan nyo yung lyrics. Mag-boyfriend pa lang kayo, pero kiss na kayo ng kiss. Di kayo makapaghintay na makapagpakasal. Nagagawa nyo yung mga bagay na reserved lang sa mga mag-asawa. And so this is a wake-up call from God. Ang resulta po ng lahat ng ito, kung hindi tayo pupunta sa kabilang dako, ay eternal separation from God. Eternal death. This is the result of our sin. Alisin nawa ng Panginoon ang kalyo sa ating mga puso. Kasi sobrang kalyado na yung puso natin Normal na lang sa atin yung kasalanan Tanggap naman na to ng pamilya ko Tanggap naman na to ng mga kaibigan ko Sobrang kalyado ng puso natin. Sa church namin, tanggap din naman to Wala nang magagawa, hindi ko na babaguhin to. Pero nawa ang Diyos na magtanggal ng kalyo sa ating mga puso. Siya ang mag-alis ng kaliskis sa ating mga mata, ng takip sa ating mga tenga at dinggin ang sinasabi ng salita niya. Tingnan po ninyo kung ganong kadilim itong passage na ito. Look at the stark contrast when you go to the other side. Tingnan niyo po yung other side. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life. Kanina, death. Pero pag nag-steadfast ka sa trial, crown of life. The crown of life, Stephanos Zoe. Ito po yung pagka nanalo yung isang atleta, nilalagyan sila ng corona. Ganon din po ibibigay sa mga nag-stood dun sa test. To those who remain steadfast under trials. Pansin niyo po, temptations from our own desires gives birth to sin and eventually death. Sa kabilang banda, if you repent, trials, steadfastness, and eventually crown of life. Tingin po kayo dito. Ito po yung tunay na pagpapala. The crown of life. Steadfastness. Whatever you are pursuing right now, kung ano man, saan mo nilalagak yung buhay, panahon, atensyon, pera, oras mo, if the crown of life is not promised to you, then it's all for nothing. Hindi yan tunay na pagpapala. Ikaw ang maging CEO ng company, lumaki ang sweldo mo, lumaki ang bank account mo, makapunta ka sa iba't ibang bansa. If the crown of life is not promised to you, then it is not true blessing. Dahil hanggang dito lang yan. It is all in vain. So, paano tayo? Kung nakikita mo yung sarili mo, papunta ka dito sa temptation, sa death, paano ko makakapunta, pastor, dito sa kabilang side? So, how can one go from temptation to trials? From satisfying our own selfish and evil desire to being steadfast. From sin and death to receiving the crown of life. Alam niyo po ang sagot? Tunay na pagsisisi. True repentance. Hindi po yung pag umiyak ka, hindi po yun. True repentance. When you turn away from sin and turn and walk with God and His will. Sabi po dito, pursuing true blessedness always begin with true
repentance. Gusto niyo pong mapagpala? Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. For some of you, maaari iniisip ninyo, Pastor, yun na yun? Yun na yung tunay na pagpapala? Nag-expect ako, ganda na intro nyo. Yun na ba talaga? Crown of life lang? Opo. Disappointing po talaga kung ang mata ninyo nakatuon dito sa lupa. Kung ang mga mata ninyo ay nakatuon sa mga bagay sa mundo, disappointing po talaga yung crown of life. Kaysa sa buhay na walang hanggan na paparating kasama ang Hesukristo, sobrang disappointing siya. Disappointing talaga siya kung hindi mo nauunawaan na ang deserve mo talaga yung eternal death, yung eternal separation in hell. Pero gumawa ng paraan ang Panginoon para iligtas ka at maging kasama niya sa buhay na walang hanggan. Hindi mo naman deserve pero gumawa pa rin siya ng way. Hindi ka naman kaligtas-ligtas Pati ako, hindi tayo kaligtas-ligtas kasi makasalanan tayo Pero gumawa siya ng paraan. Pero alam niyo po, para po sa mga tunay na mananampalataya, wala ka na ibang hanapin pa. Yours is the steadfastness. You are called perfect, complete, lacking in nothing. How is that not a blessing? This is the maturity of faith, steadfastness, maturity, and you will receive the crown of life. Para sa mga tunay na mananampalataya, wala ka nang hahanapin pa. All other else just becomes a bonus to us. Ma-promote ka? Praise the Lord. Pero mas gusto ko pa rin to. Magkaroon ka ng sarili mong bahay? Praise the Lord. Pero gusto ko pa rin tong true blessedness na to. Mabigay man ang kahit ano sa'yo. Praise the Lord. Pero pinakagusto ko pa rin ang Panginoon. Everything else just becomes a bonus. So, sa kabilang banda, kung hindi mo naman matanggap yung mga blessing na yon, okay ka pa rin. Kasi nasa iyo ang Panginoon. Nasa iyo ang crown of life. Mabuhay ka ng saktuhan, maging mayaman ka, papuri at pasasalamat sa Panginoon. Dumaan ka sa mga problema, sa sakit, sa karamdaman, pag-uusig, pagsubok, papuri pa rin sa pangalan ng Panginoon. Pansin niyo po, ito yung mga pinagpalang tao. Bakit? They are the most steadfast. They are the most thankful. They are the most contented sa kung ano meron sila. And from their mouth comes the most praises and worship unto God. Tunay na pagpapala. Are you truly blessed? Assess nyo yung sarili nyo. Are you truly blessed? Pastor, patapos na po yung preaching mo pero hindi ko pa malaman kung tunay nga ba akong pinagpala. Hindi ko alam kung nasaan ako. Kasi madalas ako mag-struggle sa sin Madalas natutokso pa rin ako Gusto ko naman sumunod sa Panginoon, pero minsan nadadala pa rin ako ng mundo. Alam niyo po, isa lang po ang sagot. Pursuing true blessedness starts with true repentance. Nahulog ka, nagkasala ka, na-deceive ka ng kaaway, repent and sin no more. Then experience the blessed life that is promised to you by God. Mabuti na lang, hindi pa tapos yung verse na pinag-aaralan natin. May isang line pa. Para malaman mo kung tunay kang pinagpala, ito. The crown of life which God has promised, kanino? To those who love Him. Puso mo na lang yung suriin mo. Do you love God? Are your affections burning for God? Pwede mo sabihing oo, pero baka mamaya mas burning yung affection mo sa mga pangarap mo. Hindi mo talaga love si God. Is there a desire to know God deeply? Meron po ba sa kalooban ninyo na parang
apoy na parang, Lord, gusto pa kitang makilala. Panginoon, gusto pa kitang maranasan. If meron po sa mga puso ninyo, nag-i-struggle ka man sa mga kasalanan, then you are blessed. Yung struggle, di po mawawala yan. Hanggang kunin tayo ng Panginoon o bumalik siya sa atin, naririyan na po yung mga struggle na yan. Naririyan po yung mga trials na yan. Naririyan po yung mga temptations na yan. Hindi po yan. Pero if you love God, the crown of life is promised to you. You can remain steadfast by the help of the Holy Spirit. And eventually, you will receive the crown of life which was promised to those who love God. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa trials na pinahintulutan ninyo na mangyari sa aming buhay. And that created in us steadfastness of faith. And Lord, we can expect the crown of life which you promised to those who love you. Lord, we are expectant for more of you. Our hearts are desiring to know you. Our hearts are burning for passion for you. Panginoon, mawala ng lahat sa amin, wag lang po ikaw. Marami man kaming mga gusto na mga mangyari sa aming buhay, pero mas pinipili namin yung tunay na pagpapala. At nagsisimula ito sa aming pagsisisi sa mga kasalanan. Habang lahat po ay nakayuko at nakapikit, kung kayo po ay merong kasalanan na palaging gumagapi sa inyo, gusto nyo tigilan itong kasalanan na to, pero patuloy kayong nagagapi, at sinasabi mo, Panginoon, ayoko na po na magkasala. Gusto ko, Panginoon, na maparangalan kayo sa inyong buhay. Kung kayo po iyon as an act of surrender, can you raise up your hand? Salamat po sa mga kamay na yan. Maaari nyo na pong ibaba. Panginoon, higit sa kanilang kamay, kita po ninyo ang kanilang mga puso. At higit sa kanilang desire na mahalin kayo, Lord, higit yung pagmamahal niyo sa kanila. Higit sa kanilang kagustuhan na abutin kayo, Panginoon, kayo na yung unang umabot sa kanila. And so, Lord, we pray that you save them. We pray that true repentance might rise from their heart and they start to walk in the newness of life. Lord, I pray that true repentance will spring forth in each and everyone's heart. Dalangin ko, Panginoon, that you remove guilt and shame and condemnation. For you said in your word, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Lord, you said in your word that if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Panginoon, hayaan ninyo na lakaran nila yung buhay, yung panibagong buhay, yung panibagong simula na binibigay niyo sa kanila. Lord, sa mga kapatid po na parehas gusto kayong abutin, pero nagagandahan din sa aliw at kasiyahan ng mundong ito. Panginoon, tulungan niyo silang makapili ng tama. Tulungan niyo silang palaging tumugon sa kung ano yung nararapat. Nais ko po ipanalangin ng ibang grupo ng mga tao. Kung kayo po ay dumadaan sa napakatinding pagsubok sa mga oras na ito, kayo po ay lubos na nabibigatan, lubos na nahihirapan, and it brings to you great anxiety and even depression. As an act of surrender, would you just raise up your hand and I will pray for you? Maaari nyo na po ibaba. Panginoon, nakikita po ninyo ang mga kapatid na dumadaan sa matinding pagsubok. Maaaring ang mga ito'y
Sila lang at kayo ang nakakaalam. Maaring walang ibang nakakaalam. Pero sa kanilang pag-iyak sa mga gabi na walang ibang nakakakita, kita nyo sila. At ramdam nyo ang bigat na pasan-pasan nila. Kita nyo ang hirap na palaging tinitiis nila. Bilang ninyo, Panginoon, ang bawat patak ng kanilang mga luha. Ang bawat pagdaing. May mga panahon sa kanila, Panginoon, ni wala na silang masambit sa kanilang mga bibig. Pero ang puso nila'y patuloy na umiiyak. Panginoon, katagpuin niyo po sila. Ialis po ninyo sila sa lusak ng anxiety, ng depression, ng loneliness, ng bitterness. Lord, would you just heal each and everyone's heart. You said in your word that you are near to those who are broken-hearted and those who are crushed in spirit. Lord, I pray that you minister to them right now, that they might feel the warmth of your embrace, na maramdaman nila, Panginoon, na ngayong oras na ito ay inaabot nyo sila. Panginoon, dalangin ko na sila po'y inyong katagpuin. Sa mga dumadaan po sa matinding kakulangan, ginagawa mo naman lahat, pero bakit parang kulang pa rin, laging short pa rin. May the Lord provide for your needs. May the Lord abundantly, according to His glorious riches and mercy in Christ Jesus, He will provide for everything that you need. Lord, marami po sa amin, hindi namin alam yung identity namin. Wala kaming purpose sa buhay. Naliligaw kami, hindi namin alam kung saan kami papunta. Lord, would you just give them direction? Would you just make it clear for them their calling, their purpose, their identity in you? I pray, O Lord, that you give them a fresh start. It's never too late for them na magsimula ulit. Hindi pa huli ang lahat para lumakad ulit ng nakatingala dahil kumpiyansa sila na merong Diyos na umaakay sa kanila. Panginoon, samahan niyo po sila. Sa mga dumaranas po ng mga sakit, ng karamdaman, sa mga naggagamot, na mga maintenance, sa mga may dinadaing gabi-gabi at tuwing babangon sa umaga. Panginoon, nakikita niyo po sila. At alam po ninyo ang mga pinagdaraanan nila. Ginagawa nila ang lahat ng klase ng disiplina para maingatan ang mga sarili nila. Pero bakit ganun pa rin? Panginoon, kayo lang ang nakakaalam. Alam namin na may plano kayo. Hindi nasasayang itong mga pagsubok, mga pagtitiis na pinagdaraanan namin dahil alam namin na meron kayong plano sa bawat isa. Na inihahayag din nyo ang inyong sarili. Maging sa mga pagsubok, sa sakit, sa karamdaman at sa pagtitiis ay ipinapakita nyo na kayo lang yung meron kami. Dahil kayo ang tunay na gantimpala namin. Kayo ang tunay na pagpapala namin at sa inyo kami kumakapit at nananangan. Salamat po, Panginoon, for you speak through your word. For you ministered to your people. For you met us where we are in our broken and crushed situation. Panginoon, marami po sa amin naguguluhan sa mga paparating na panahon, sa mga sitwasyon na ina-anticipate namin. Would you just give us peace that surpasses understanding? Lord, I pray that we might cast all our cares upon you because you deeply and truly care for us. Panginoon, sa mga nakakaramdam po ng pag-iisa, nawa maramdaman nila na ang mga kapatiran sa iglesyang ito ay naririyan para sa kanila. Na merong mga tao na handang makinig sa mga pinagdaraanan nila. Dahil ganito ninyo dinisenyo itong inyong iglesia. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa mga pagtitiis. We can count it all joy because at the end of the day, we will receive the crown of life. And we are truly blessed because of it. This is our prayer in Jesus' name. Amen.